And ito naman ay regret guys, pagsisisi, no? The past cannot be changed, pero yung future, it's still in your hands, no? Yung mga nakaraan, yung mga tapos na, hindi mo na yung mababago, it's already in the past. Pero yung future guys, nasa inyo pa. Depende kung anong fino-focus nyo ng present na sitwasyon nyo. Because your present will dictate your future. Kung ano yung fino-focus mo sa present mo ngayon, yun din yung magiging experience mo in the future, mga kapiksi. So, kung Hi guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong April guys, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng text dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo. Ito yung para sa life messages. And ito naman yung sa love life mga kapiksi. Kung ano na lang yung maka-resonate sa inyo guys, take that message kasi iba-iba kayo ng mensahe guys. So, unahin natin tong spiritual message for you. Have faith in yourself. Close up muna natin guys. Have faith in yourself. Be proud of how you are navigating every curveball that life throws at you. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that in itself Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. Keep shining your light. Eto guys, ibig sabihin nito, huwag kayong susuko, huwag kayong mag-give up sa sarili nyo, no? You should have faith in yourself. And dapat proud ka sa sarili mo na nalalampasan mo, no, yung mga pagsubok, yung mga challenges, yung mga bagay na pinagdaanan mo sa buhay, mga kapiksi, okay? Yeah, so doon tayo nag-grow, guys. Doon tayo nagmamature sa mga bagay na na-experience natin and how we handle those things. Sometimes negative natin siya na-handle, sometimes positive mga kapisi, pero whatever, kay negative man yan, kay positive man yan, ang importante is nalalampasan natin yung mga stage na yon, which is part ng ating journey dito sa paglalakbay sa earth na to, guys, okay? And nag-gain tayo ng experience, ng inner wisdom, guys, no? And magagamit natin siya, una, para maging gabay sa sariling buhay natin. Pangalawa, pwede rin tayo maging gabay, no, sa ibang tao, guys, dahil nga may mga natututunan tayo. So, pwede nating i-share sa ibang tao what works and what does not work para maiwasan din ng ibang tao na magkamali and maging makapag-desisyon din sila ng tama sa buhay nila, mga kapiksi, okay? Alright, so yeah, just believe in yourself guys, no? Importante yun. Believe in yourself, be confident, and wag susuko, mga kapiksi. So, ito naman ay sa life messages. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And yeah, so ito yung ating live messages. Mga kapiksi, meron tayong neglect and meron tayong regret, mga kapiksi. So ito guys, tend to your inner garden and it will flourish. Ito guys, ibig sabihin wag natin pabayaan yung hardin natin. Ano ba yung hardin natin guys? Yun yung isip natin. Yan yung hardin natin sa buhay, yung isip natin. Kung ano yung tinatanim mo sa isip mo, yun yung aanihin mo sa iyong physical reality. And dapat hindi natin pinapabayaan yung mga iniisip natin, yung mga inaalagaan natin guys, okay? So, you have to help yourself flourish. Kailangan mong tulungan yung sarili mo na mag-flourish ka. Kung anong tinatanim, yun ang inaani, guys, no? Palagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi pwedeng mamunga ng santol ang puno ng mangga, no? Kung ano yung tinatanim mo, yun yung inaani mo palagi. Kung anong tinatanim mo sa isip mo, yung paniniwala mo, yung beliefs mo, yung perception mo, yung paulit-ulit mong iniisip, yung dominant thoughts mo, guys, no? Kung saan ka nakafocus, yun din yung paulit-ulit na ma-experience mo sa iyong physical reality, mga kapiksi. So, if you're always nega, if you're always anxious, palagi ka nag-worry, palagi ka nag-aalala, palagi ka nag-stress, yan din yung palagi mong ma-experience sa buhay mo, kapiksi. Pero if you're always grateful, if you're always cheerful, if you're always looking for positive things sa buhay mo, no? Yun at yun din yung palagi nyong ma-experience guys sa inyong physical reality, mga kapiksi, okay? So, don't neglect. Huwag mong pabayaan yung tinatanim mo, no? Ikaw lang yung may control dyan, guys. Walang ibang makakapag-control ng nasa isip mo kundi kayo. Walang ibang makakapag-alaga niyan kundi kayo. Guys, okay? Yung mga tinuturo ko sa inyo, mga video courses, yung mga money shaker jars, lahat yan, may effort para ibigay ko sa inyo yung impormasyon. Depende na lang kung anong gagawin nyo dun sa impormasyon. Kayo pa rin yung kikilos para sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan yung first message para sa inyo. And ito naman ay regret, guys, pagsisisi. No? The past cannot be changed. Pero yung future, it's still in your hands, no? Yung mga nakaraan, yung mga tapos na, hindi mo na yung mababago, it's already in the past. Pero yung future, guys, nasa inyo pa. Depende kung anong fino-focus nyo ng present na sitwasyon nyo. Because your present will dictate your future. Kung ano yung fino-focus mo sa present mo ngayon, yun din yung magiging experience mo in the future, mga kapiksi. So, kung yung present mo ngayon, kunwari, ang present mo ngayon, nagdudwell ka pa sa past, yung past na masakit, yung past na hikahos, yung past na puro problema, yun pa rin yung iniisip mo ngayon sa present mo, definitely sa future, yun pa rin yung experience mo. Okay? Pero kung yung present mo ngayon, kinalimutan mo na yung past, binaon mo na sa limot yung past, nag-move on ka na from past, and right now sa present mo, nagfo-focus ka sa sarili mo, becoming a better version of yourself, being grateful, being cheerful, focusing on positive, yung future mo, yun na yung mabagong ma-experience mo. Nagets nyo ba? Yun yung relation ng past, present, and future, mga kapiksi. Your present is your past. Your present is also your future. Nagets nyo ba? Yung present na experience mo ngayon, yun yung mga resulta ng past thoughts mo. Pero yung present na fino-focus mo ngayon, yun yung magiging resulta ng future mo. So, ang tanong, what are you focusing on today? Anong fino-focus mo ngayon? Okay? Kasi yun yung ma-experience mo sa future. Alright? So, sana naintindihan nyo yan. This is why gustong-gusto kong nagbabasa ng Oracle. Actually, ito yung favorite episodes ko sa lahat. Kasi nakakapag-sermon ako sa inyo. Nakakapag-sermon ako sa inyo, mga kapiksi. Pero sana, yung mga sermon, tinatanggap nyo ng positive, no? Sana may napupulutan kayong aral, guys. Okay? So, dito naman tayo sa love, guys. Tingnan naman natin yung mga love
messages. Habang shuffle ko 'to guys, sa mga gustong magpaswerte guys, meron tayong money shaker jars, at saka itong mga bracelet. So ito yung ating, WhatsApp number guys, i-chat niyo lang ako diyan. So ito naman yung, sa love guys 'no, meron tayong work and meron tayong control energy. Ito yung mga nakakaapekto sa love life nyo guys. For some of you, pwedeng busy sa work. It's either busy ka or busy yung person mo. And itong work ang nagiging sagabal dun sa harmonious na relationship. Minsan walang oras, dahil masyadong busy sa work, masyadong kinakain ng work yung attention ng person mo or attention mo. Sometimes kahit nakauwi na, nasa bahay na yung trabaho, dala-dala pa, 'di ba? Minsan yung weekend na dapat day off na pinag-o-overtime pa, lalo na kapag ka mga remote workers or yung mga online workers, no? Sometimes wala silang clock in, clock out, lalo na yung mga on call, 'yan. Kapag tinawag 'yan, tawag talaga. So 'yun, minsan nagiging balakid 'yun sa relationship mga kapiksi kasi nawawala ng attention sa relationship. And for some of you naman, maaaring nagkakaroon ng control issues between you and your person guys, 'no? So, puwedeng you may be dealing with a person na manipulative, abuser for some of you. Yun nga, control freak or puwedeng ikaw 'to 'no. Again kapag love puwedeng magkabaliktad yung role. So, if ikaw 'to, tigilan mo na because you cannot control your person guys 'no, hindi natin 'yan sila makokontrol. Ang makokontrol niyo lang is yung perception niyo about your person and the relationship mga kapiksi. Pero hindi mo sila puwedeng diktahan kung anong gagawin nila, sa relationship guys, okay? Alright, so yeah. Comment down below Pisces if feeling nyo naka-resonate kayo and kung saang mensahe kayo naka-resonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life? Comment down below guys. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.